Ito po ang dapat na malaman nating lahat, ninyong lahat ng mga Pilipino dito at sa buong mundo. Ito may kaugnayan pa rin po sa ano ba ang trabaho ng Senado. Okay, resist man o hindi, kampanya man o hindi, ito po yun. Ang trabaho po ng Senado, yung kasalukuyang senador, ay dapat unahin ang kanilang trabaho para sa mamamayang Pilipino kaysa sa politika. Alam niyo kung bakit ko nababanggit ito? Kasi ngayon parang ang mga senador kaya hindi natitinag sa isyu ng pagsisimula ng impeachment dun sa article of impeachment against Vice President Sara Duterte ay dahil busy sila sa pangangampanya yung mga re-electionist na mga senador. Pero mukhang nalilin lang po tayo rito. Hindi po dapat yan ang kanilang priority. Ang sinumpaan nilang tungkulin bilang mga senador ay senador ng Republika at ang sinasabi ng saligang batas ay napakarami nilang trabaho sa oras na sila ay senador. Hindi po nakalagay doon sa kanilang sinumpaang tungkulin na kapag ka-eleksyon o kampanya, iiwan nila ang trabaho nila at kakampanya sila. Although meron tayong ibang batas na talagang dapat kumampanya sa ilalim naman ng election law. Pero ang saligang batas po ang nagsasabing sila ay senador, habang senador ka, gagawin mo, tatrabahuhin mo ang iyong obligasyon, especially dito po sa impeachment issue. Kasi ang linaw po dun sa dapat nilang gawin. Kahit nakareses, dapat sila ay magtrabaho, buuin ang impeachment court at mag-trial. At sa oras po na magsimula ang trial, hindi pwedeng sabihin ng mga senador, o kaya hindi ako pwede dyan sa trial, o wala ako sa trial kasi kumakampanya ako. Don't do that. Talagang mali po yun. Huwag tayong maniniwala ron. Dapat unahin nila ang kanilang duty as senador. So kung meron trial, doon ka sa impeachment trial. Huwag sa labas ng Senado at nangangampanya. Kasi ganito po yan. Ang kampanya, personal mo yung plano sa buhay. Personal mong laban yan. Hindi yan laban ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng mamamayang Pilipino na ikaw ay kumampanya kasi ikaw ay kandidato. Hindi po. Obligasyon ng senador sa mamamayang Pilipino yung kanyang trabaho. Ano yung trabaho? Sumali, mag-participate sa impeachment trial. Yan po yun. Baka nagkakalituhan, baka sabihin, ay walang quorum eh. Walang mga senador kasi nasa kampanya. Naku, mali po yun. Pag yung mga senador na re-electionist at sa oras na mag-umpisa ng trial eh hindi sila nag-a-attend o hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, sasabihin ko sa inyo, huwag nating iboto yung mga yan kasi hindi nila alam ang kanilang obligasyon. Magpakatotoo lang po. Uulitin ko para maintindihan nyo. Ang kampanya ay personal na agenda yan. Personal na galaw yan ang kandidato. Walang kinalaman ang mamamayan dyan. Kung iboboto ka o hindi, walang pakialam ang kandidato. Ang taong bayan na masusunod kung iboboto ka o hindi. Pero yung iwan mo, i-abandona mo yung trabaho bilang senador, judge, at doon ka magpupuko sa kampanya, hindi ho pwede yan. Dahil pinapasweldo ka ng taong bayan, mga senador, bilang senador, so gawin mo ang trabaho mo. Hindi ka pinapasweldo para ikaw ay kumampanya sa ambisyon mo na ikaw ay mahalal ulit. O ikaw ay makabalik sa gobyerno o magpatuloy sa gobyerno. Hindi yun ang binabayaran ng sweldo, allowance at iba pang expenses ng isang senator-elect at senator judges sa impeachment court. Ayan, kaya ko po nililinaw ito, baka nagkakalituhan eh. Nagiging dahilan nila, busy sila. Baka sila busy? Saan kayo busy? Dapat maging busy kayo dun sa inyong obligasyon sa bayan. Hindi kayo maging busy sa inyong personal interest. Kasi ang pagpasok sa politika, personal interest. Although yan ay paglingkod sa bayan kung sakaling manalo. Pero ang pag-a-apply ng trabaho bilang kandidato para mabigyan ng pagkakataon ng taong bayan sa eleksyon, yan ay personal na galaw ng political party at ng kandidato. Again, hindi ang mamamayang Pilipino. Okay? Please like and share. Yan po ang totoo. Ang trabaho nila, mag-attend sa trial kapag nag-resume na ang impeachment court. Okay? Yan ang malinaw. Pag hindi, huwag na natin silang iboto muli. Ngayong eleksyon na sa mga susunod na eleksyon pa. Sa related pa rin sa trabaho,
talaga pong mabagal, pinababagal, sinasadya, or tinetechnical o legal issue or political itong galaw ng Senado. At ito pong nangyayaring ito, na ang katwiran lang ay recess kaya hindi sila pwedeng maggumalaw, lalo lang pong mababaon si Sara Duterte dahil ang taong bayan nagagalit na. Huwag natin kalimutan, 73% ng mga Pilipino sa survey pabor na si Sara Duterte ay humarap sa trial. So, ibig sabihin, kung pabor na humarap sa trial, dapat magkaroon ng trial. Eh, hindi ginagawa ng mga senador. O nagagalit po ang tao. At mas mahirap pong maging judge or mag-decide, magdesisyon ang taong bayan kung sino ang not guilty. Kung yung akusado o yung mga senador. Pag yan po ang ginawa ng taong bayan, wala kayong magagawa. Pag sinabi ng taong bayan, guilty ang mga senador dahil makasarili. Hindi binigay ang pagkakataon para malaman ng taong bayan ang totoo. Yari kayo. O kaya pag sinabi ng taong bayan, guilty na si Sara Duterte, tapos hindi nyo sinalang sa trial, kayo rin ang mananagot sa mamamayan. Ganyan pong kalaki ang inyong responsibilidad. Baka hindi nyo alam o baka nakakalimutan po ninyo. Ako nagpapaalala lang. Hindi po ako nagmamagaling, pero kung inyong papakinggan at iintindihin ang aking topic at ang aking sinasabing ito, maunawaan nyo. Pero kung kayo kaagad-agad ay negatibo, na para kayong baser, para kayong troll, ay hindi ko na kayo pipilitin dahil sarado ang isip ng mga ganyang klaseng tao. Sa totoo lang. In other words, ang mga senador sa ngayon, lalo na ang leadership, ang liderato, na kahit anong sabihin ng maraming sektor, mga eksperto sa batas, constitutional, mga constitutionalist, yung gumawa mismo ng saligang batas, 1987 Constitution, nagsasabing kaagad-agad ay dapat inaksyonan ng Senado ang Article of Impeachment after nilang matanggap na isinumiti ng Kongreso. Walang abogado nagsabing hindi ganun ang sinasabi ng batas. Pero ito nga, tulad na sinabi ko, ang aking interpretation, analysis at opinion dito, lalong nasisira si Sara Duterte. Kasi ang dating ngayon sa taong bayan, parang pinagtatakpan ng liderato ng Senado si Sara Duterte kaya hindi mag-resume ang impeachment court. Diba? Ang feeling nung iba akala pabor kay Duterte itong pagka-delay. Never po, hindi po ganon. Sa tingin ko po, mas lalong nababaon si Sara dahil nagagalit ang taong bayan sa liderato ng Senado. Gustong-gusto nilang madinig ang trial dahil peoples of the Philippines ang may-ari ng perang pinag-uusapan dito. Yung betrayal of public trust, mamamayang Pilipino yun. Yun ang gusto nilang malaman. Talaga bang betrayal of public trust? Talaga bang hindi na dapat pagkatiwalaan si Sara? Talaga bang corrupt si Sara? Talaga bang nagmura? Talaga bang nagpapapatay ng Pangulo? Yan po yung mga tanong Hindi yan masasagot pagka dinidelay ang trial. Kaya yan ang justification ng Mike Abby Opinions kung bakit lalong nagdidiin at nagagalit ang mamamayan laban kay Sara Duterte at sa leadership ng ating Senado. Please like, share, and comment nitong ating topic na ito. Subscribe kung hindi pa po.